She left the Philippines alive, humihinga, puno ng pag-asa, at may dalang pangarap para sa pamilya niya. Hindi para sa sarili niya, kundi para sa kanila. Pero bumalik siya, patay. At hindi lang basta patay. Frozen, literal na nagyelo ang katawan niya. Itinago sa loob ng freezer ng mahigit 1 taon. This is the cold case of Joanna Demifelis. Kung parang pelikula ang dating, it's because kahit ang mga investigador noon, hirap paniwalaan ang nakita nila. Joanna Demifelis was 29 years old. Isang overseas Filipino worker. Katulad ng milyon-milyong Pilipino, umalis siya ng bansa hindi dahil gusto niya, kundi dahil kailangan. May pangarap siya. Hindi luho, hindi kasikatan, kundi simpleng bagay lang, maayos na bahay. Makapagtapos ng pag-aaral ang mga kapatid niya. Mas maginhawang buhay para sa pamilya niya, pero hindi siya nakauwi ng buhay. Instead, noong early 2018, natagpuan ang katawan ni Joanna sa loob ng isang abandoned apartment sa Al-Shaab district ng Kuwait. Nakaipit ang katawan niya sa loob ng maliit na freezer. 1 taon siyang nandoon. 1 taon na walang nakakaalam. When authorities opened the freezer, frozen solid ang katawan niya. Sobrang lamig na hindi agad makilala kung sino siya. Kailangan pang hintayin na matunaw ang bangkay bago makuha ang fingerprints. At nang ma-identify na siya, doon lalong naging malinaw kung gaano kalupit ang nangyari. May broken ribs siya, internal bleeding, puno ng pasa ang katawan niya. May mga palatandaan ng matinding pananakit. This wasn't an accident. This was abuse that happened over time. So the question became, paano nangyari to? Paano nauwi sa ganito ang isang OFW na ang tanging hangad lang ay makatulong sa pamilya? To answer that, we have to go back. Lumaki si Joanna sa Barangay Ferraris, Sara, Iloilo, probinsya. Tahimik, simple ang buhay. Siya ang pang-anim sa 9 na magkakapatid. Ang mga magulang niya, sina Crisanto at Eva Demifelis, ay parehong magsasaka. May 3 ektaryang palayan ang pamilya. Yun na ang pangunahing kabuhayan nila. Pero sa dami ng anak, kulang pa rin. Kilala si Joanna ng mga kamag-anak niya bilang masipag, mabait, at laging handang tumulong. Hindi siya yung nagre-reklamo. Siya yung tahimik na umaako ng responsibilidad. Noong 2013, nagtrabaho siya bilang house helper sa Parañaque para sa isang kamag-anak. Okay ang sweldo, mabait ang amo, safe siya. For the first time, medyo gumaan ang buhay ng pamilya niya. Then, Typhoon Yolanda happened. Libo-libong buhay ang nawala, milyon ang naapektuhan. At ang bayan ni Joanna, isa sa mga tinamaan. Nasira ang palayan. Na-wash out ang bahay nila. Sa isang iglap, wala na ulit silang lahat. Umuwi si Joanna sa Iloilo para samahan ang pamilya niya. Ligtas sila, pero ang kabuhayan, wala na. At alam ni Joanna, hindi sapat ang sweldo niya sa Maynila para bumangon ulit ang pamilya. So she made a hard decision. Mag-a-abroad siya. Ayaw sana ng pamilya niya. Sino bang magulang ang gugustuhing malayo ang anak? Pero para kay Joanna, ilang taong sakripisyo lang yon, kapalit ng mas maayos na kinabukasan ng pamilya niya. Nisanla nila ang lupa para sa placement fees. Nag-apply siya sa recruitment agency. Pangarap niya na maipatayo ulit ang bahay nila at mapagtapos ng pag-aaral ang mga kapatid niya. 2 lang sa kanila ang nakaabot ng kolehiyo. Siya mismo, high school graduate lang. Noong May 2014, lumipad si Joanna papuntang Kuwait. She worked as a domestic helper under a 2-year contract. Sa unang employer niya, bihira lang ang communication. Once every 3 months lang siya nakakatawag. Minsan 7 to 10 minutes lang ang usapan, kahit rest day. Nag-aalala ang mga kapatid niya, pero laging sinasabi ni Joanna, okay lang ako, huwag kayong mag-alala. Natapos niya ang kontrata, pero hindi siya umuwi. Instead, kumuha siya ng bagong employer, isang Syrian na babae, si Mona Hassoun, at ang Lebanese niyang asawa na si Nader Esaf Esaf. Lumipat siya sa apartment ng mag-asawa sa Kanshaab district ng Kuwait. At dito nagsimulang maging malabo ang lahat. Walang eksaktong petsa kung kinas nagsimulang magtrabaho sa kanila. Pero by September 2016, may mga senyales na may mali. Isang kapwa Pilipina sa parehong building ang nakausap pa si Joanna.
Ito na pala ang huling beses na may makakausap sa kanya. Sinabi ni Joanna na sinasaktan siya, na delayed ang sahod niya. Inalok siyang samahan papuntang Philippine Embassy para magreklamo. Akot siya. That same month, nakausap niya ang kapatid niyang si Criselda, humining isa ng load, nakagong babayaran pag-uwi. Sinabi niyang uuwi siya sa 2018. Normal lang ang usapan. Walang indikasyon na yun na pala ang huli. Pagkatapos noon, wala na. Walang tawag, walang text. Nawala ang social media accounts niya. Hindi na matawagan ang number niya. Parang bigla na lang siyang naglaho. Doon na humingi ng tulong ang pamilya. Pumunta sila sa OWWA, sa POEA. Pero dead end. Cancelled na ang lisensya ng agency. Tapos na ang kontrata niya sa unang amo. Walang malinaw na record kung saan siya napunta pagkatapos. Unti-unting natigil ang investigasyon hanggang dumating ang February 6, 2018. May eviction notice sa isang abandoned apartment sa Al-Shaab district. Binuksan ng landlord ang unit. Halos wala ng laman. Except for one thing, isang freezer. Nang buksan yun, doon natuklasan ng hindi inaasahan, isang nagyalong bangkay, nakapulupot, nakasiksik sa loob. Tao, hindi pagkain. Tinawagan agad ang pulis. Dahil sobrang frozen ang katawan, kinailangan pa itong patunawin bago makilala. At nang lumabas ang resulta ng laboratory tests, kumpirmado na si Joanna de Mafeles yun. Isang taon siyang nasa loob ng freezer. OWWA ang naghatid ng balita sa pamilya niya. Hindi ito balitang kayang tanggapin ng kahit sinong magulang. Nagnahit-nahit ang buong bansa, maging ang presidente noon, nagpahayag ng galit. Nagpatupad ng repatriation para sa mga OFW sa Kuwait na gustong umuwi. February 15th, 2018, ang taon na target sana ni Joanna para makauwi. Dumating siya sa Pilipinas, sa loob ng kabaong. Pebrero 17, sa burol niya sa Iloilo, nagsuot ng puti ang mga nagluluksa. Nakasulat sa damit nila, Justice for Joanna de Mafeles. Noong March 3, 2018, inilibing siya. Pero hinabol pa rin ng hustisya ang mga responsabale. Natunto ng mga otoridad ang dating employer niya, sina Mona Hasoon at Nader Essam Asaf. Pero tumakas na sila bago pa matagpuan ang bangkay. As early as 2017, nakalabas na sila ng Kuwait, dumaan sa Lebanon, nagtago sa Syria. With the help of Interpol, naaresto sila sa Damascus noong February 2018. Si Nader, dinala sa Lebanon. Si Mona, naiiwan sa kustodiya ng Syria. Lumabas ang mga testimonya, maging ang nanay ni Nader, nagsabing nakita niyang sinasaktan ni Mona si Joanna. May mga pagkakataong ipinapalo ang ulo nito sa pader kapag galit siya. Noong April 2018, hinatulan ng Kuwaiti court ng death penalty ang mag-asawa. Noong September 2019, hinatulan din si Mona ng Syrian court. Justice, sabi ng batas. Pero ang tanong, sapat ba? Could this have been prevented? Ilang beses sana siyang pwedeng nailigtas. Ilang beses siyang natakot pero piniling manahimik. Joanna de Mafeles didn't die because she was weak. Namatay siya dahil nagtiwala siya. Dahil naniwala siya na ang sakripisyo ay proteksyon. Dahil inisip niya na kakayanin niya para sa pamilya. Her story is not just tragic, it's a warning. At paalala na sa likod ng bawat OFW, may isang taong umaasang makakauwi, buhay.